Ayan, January 2nd, 2024, first Tuesday. Oh, di ba? This is a special episode 3171, 3172, and 3173. Ngayon, tignan natin, ano ba yung masasabi ng mga anghel, no, sa issues natin. Panoorin nyo lahat ng videos ko dito. At kung meron kayong mga videos na hindi makikita dito sa TikTok ko, ando doon yun sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Kasi minsan, may mga grounds si Facebook na si TikTok na ayaw niya. Kaya doon ko pinupost sa ibang apps. Okay? First message. Vibe transformation. And pangalawa, rearrange. And pangatlo, be grateful. Alright? Okay. So, yung mga anghel natin, ang lalim naman ng mga advices. Una daw, diba? This is the number 33. It's a highly vibrating transformation that you now have. And the courage to work out your creativity and self-expression without any doubts, di ba? So, ibig sabihin nun, halimbawa, gusto mo ipatanggal yung kamalasan mo sa buhay para gumaan yung 2024 sa'yo. Gawin mo na walang pag-aalinlangan. And then, yung pangalawang baraha is rearrange. Your task as planned needs getting a practical and chronological approach. Make it even a little more specific. Divide the big task into smaller steps to balance your work better. Kasi, may mga tao na gusto lahat ng problema sabay malutas, di ba? Pero hindi ganun ang buhay. So, kailangan one step at a time. Kung kaya mong itapusin yung 2-3 problema mo ng sabay, then good. Kasi habang nabubuhay naman yung tao, hindi naman nauubusan ng problema. And then, ito yung pangatlo. You have to be grateful and be thankful to those who assist you and even to those who are messing your life up. And they all come for a karmic reason and this brings you closer to divine. So, ibig sabihin talaga, kalimitan sa inyo at karamihan sa inyo ngayon ay nakarma. So, di ba? So, pag sinabing na karma, kung sa observation ninyo is pangit yung status ng love life nyo, ng business ninyo, yung trabaho nyo, whatever, especially the love story that you have, ibig sabihin, yan yung mga bad karma ninyo. So, kung susundin mo ang payo ngayon ng mga anghel, kailangan mong lakasan ang loob mo, no? Ayusin mo ang buhay mo. Kung ano man sa tingin mo yung mga factors na hindi na siya nagwo-work out, no? Para kasi yung parang sasakyan, 'di ba? Kung sa tingin mo parang wala ng grip yung brake ng buhay mo or yung ng sasakyan mo. 'Di ba yung gagawin mo is idadalhin mo sa machine shop, ipa-check mo kung okay pa ba yung brake pad or brake disc ng kotse, 'di ba? Or ng sasakyan. And then sasabihin sa tagal nito, talagang kailangan mo ng palitan. Ganun 'yon. So ibig sabihin, kung sa love story, kung sa first na relationship mo, it turns out na ikaw yung may pagkukulang, and then you learn your lesson, and then you have another situation or relationship, and then you learn another lesson. You keep on learning your lesson, pero hindi mo binabago ang ugali mo. So, kaya ka pa rin nangungulil at kaya ka nasasaktan, kaya ka naluloko, di ba? This is why na lumabas yung rearrange. So, ibig sabihin, kung ano man sa tingin mo yung tinanggal sa buhay mo, ibig sabihin, yun yung lesson na dapat mong matutunan. So, kung tinanggalan ka ng mga sources of income, then probably, siguro yung mga pera na yon na kinuha mo ay hindi talaga galing sa pinagpaguran mo. Kaya tinanggal. Kasi minsan, may mga tao na may mga sponsors, no? Meron silang mga breadwinners na nagpapadala sa kanila ng allotment, nagpapadala ng allowances, and then it turns out na
hindi nyo ginagamit or tinitipid yung perang pinapadala sa inyo. Or minsan, worst pa talaga, yan pa yung ginagamit nyo sa bisyo nyo. And then, nagkakandakuba yung mga nagtatrabaho. And then, kayo nag-i-enjoy lang. Di ba? And then, eto na yon. So, kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon, na sinasabi ng anghel, kung ano man ang dinanas mo sa nakalipas na taon, magpasalamat ka na lang. Sabihin na natin na yung iba doon is masaklap, na parang ang hirap tanggapin. Wala tayong magagawa, yun yung dapat natin pagdaanan sa buhay upang maimulat tayo doon at madala tayo ni universe at ng mga anghel sa dapat nating kalagyan. 'Di ba? Kasi wala eh. Una diyan, siguro ugali talaga. Kasi sa magulang pa lang nung pinalaki ka, nakadepende sa magulang kung paano pinalaki ang anak niya. At nakadepende din sa anak kung paano niya tignan on the other side of perspective ang mga magulang niya. Kasi may mga anak na ikinahihiya nila magulang nila dahil sa mahirap. And then gusto nilang makapasok sa alta sosyedad, 'di ba? And then yung gagawin nila, mangutang, manghiram ng mga damit, gamit, kotse, ganun, para tignan mo, sosyal ka. And by the end, mahuhuli ka pa din na hindi sa'yo yan. So much better, you have to live na lang, mamuhay ka na lang ng simple, magpakatotoo ka. Hindi naman kabawasan sa pagkatao yung pagiging simple at pag-amin sa totoo mong sitwasyon. Nakakahanga pa ngayon, di ba? Kasi that would bring another point of inspiration sa ibang tao na gawin nilang inspirasyon, gawin nilang lesson yon na kung ano man ang meron silang pamumuhay ngayon, hindi yun hadlang para mangarap siya na gumaan at gumanda din ang buhay niya sa susunod na panahon. And maliban pa doon, siguro yung pinakamagandang tinitignan din ni universe at ni God sa atin, kung paano natin bigyan ng halaga ang mga taong nasa paligid natin. Kasi hindi naman sa habang buhay kasama natin silang lahat. And then, ano pa ba? Yung mga taong sumusuporta, of course, sa'yo, no? Sa panahon na nalugmok ka, sa panahon na umuunlad ka, kasi may mga tao din na nakakalimot kapag andun na sila sa taas. Kaya sila tinatamaan ng karma. Di ba? Ito na yon. So, tinamaan talaga. So, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo ipatanggal nyo habang kaya pa. Kasi, kapag kayo talaga tinamaan ng barang sa first Friday, baka hindi na kayo makapagtapos ng Enero. No? Napakaswerte ng mga clients ko na pinagsabihan ko na ahead of time. Pero nasa sa inyo na ho yun, kung gagawin nyo or magbibingi-bingihan pa din kayo. Kasi, hindi ko kontrolado ang takbo ng utak nyo. Pero, ang tanging kontrolado ko lang is ang sarili kong vibration. At ang sarili ko lang na mga powers na meron din ako. So, nasa sa inyo na yun, di ba? All I care is, if you want to get some rescue, pwede ko kayong matulungan. Pero kung ayaw nyo din, okay lang din, di ba? Basta mag-ingat na lang kayo dyan sa mga budol at sa mga peke. Kasi ewan ko ba, meron pang nag-message sa akin na mura talaga. Ewan ko, siguro, tinanggap lang niya yung GCash mo, hindi nangako lang siya sa'yo, di ba? Kasi imposible talaga yun Sa halaga pa lang naman ba, sa halaga pa ng kandila at saka mga spices, ewan ko lang. Subukan nyo kayang magdasal ng rosarito 49 times sa isang pagluhod. Tapos sabihin nyo sa akin na kasya ang normal na kandila sa ganun kahaba. Kaya nyo bang mag-focus ng buhay na ganyan? Diba? Hindi. So, nasa sa inyo na yun. Mas marami pa kasi tayong reklamo kaysa pagpapasalamat natin. Happy New Year sa inyong lahat. Papunta na tayo sa Three Kings. Good afternoon.